Kamusta, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae? Nais ko na ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay dumating ngayon sa iyo at sa buong pamilya mo. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at mayroon akong napakahalagang misyon ngayon at iyon ay magdala ng mahalagang aral para sa iyong buhay na mag-aalis ng bigat na ito, ang bigat na nasa iyong mga balikat na madalas mong iniisip na pagod ka lang sa katawan, pero hindi iyon. Ito ay bigat sa kaluluwa. Ito ay isang bagay na nagpapahirap sa iyo. Hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Hindi mo alam dahil madalas gusto mo nang sumuko, gusto mo nang bitawan ang lahat. Ilang tao na ngayon, mga kapatid, ang sumusuko sa kanilang pag-aasawa, sumusuko sa simbahan, sumusuko sa tawag ng Diyos para sa kanila. Dahil lang ba hindi niya kaya? Sobrang bigat kasi. At ngayon, magbabahagi ako ng isang revelasyon na ipinakita sa akin ng Diyos dito sa Biblia. Magugulat ka kung gaano karaming mga lalaki at babae ng Diyos, mga taong maka-Diyos, mga taong gustong maglingkod sa Panginoon, pero ginagawa nila ito sa maling paraan at hindi pananagutan ng Diyos yan. Alam nyo, mga kapatid, maraming tao ngayon ang sobra sa timbang. May mga problema sa kalusugan, sobrang balisa, at may malalalang problema. Bakit? Nagsisilbi sila sa Diyos, pero ginagawa nila ito sa maling paraan. Naalala mo ba yung sinabi ni Jesus sa mga tao? Sinabi niya, "Lumapit sa akin kayong pagod at nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Dahil magaan ang aking pasanin at magaan ang aking pamatok." Mapapansin ninyo mga kapatid na sinabi ni Jesus na may pasanin at pamatok ngunit magaan ang sa kanya. Ang bigat na dala mo, isipin mo na lang na parang backpack yan. Habang naglalakbay ka, nilalagay mo ang maraming bato sa loob na sa totoo lang ay nagpapabigat lang, wala namang naidudulot na mabuti at napapagod ka lang. Madalas kang nagdadasal at humihiling sa Diyos na alisin ito, pero hindi ito nawawala. Ngayon, ipapaliwanag ko kung bakit sinabi ito ni Jesus. Dahil noong panahon niya, ang mga pinununo ng relihiyon ay naglalagay ng mga pasanin, mga pamatok sa mga tao, na kahit sila mismo ay hindi kayang tiisin, lalo na ang mga tao. Kaya, sinabi ni Jesus, "Tingnan ninyo, magaan ang aking pasanin, magaan ang aking pamatok." Dahil dito, nais kong ipakita sa inyo ang masayang paraan ng paglilingkod sa Diyos at paglakad kasama si Jesus. Iniisip mo ba na gusto ng Diyos na palagi kang magdusa at hindi maranasan ang kaligayahan sa buhay? Mga kapatid, hindi iyon ayon sa Biblia, pero napansin ko na maraming tao ang kayang basahin ito mula umpisa hanggang dulo. Matagal na silang nasa simbahan, 20, 30 o 50 taon, pero hindi pa rin nila nararanasan ang magaan at masayang buhay. Sa Juan Kabanata 10, sinabi ni Jesus na dumating siya para bigyan tayo ng masaganang buhay at naniniwala akong bahagi nito ang kaligayahan. Siyempre, inuuna ng Diyos ang pagbabago ng ating puso, tama ba? Kaya, ang pangunahing layunin ay mamuhay ng may kabanalan na magdadala ng kaligayahan sa atin. Mga kapatid, magbibigay ako ng halimbawa na makaka-relate kayo tungkol kay Moises na sobrang nahirapan sa paglilingkod sa Diyos. At ipapakita ko sa iyo kung paano mo malalampasan ang pang-aaping ito, ang pagod na hindi mo maipaliwanag. Ngayon, mapagtatagumpayan mo na ito ng tuluyan. Amen? Naalala ko mga kapatid, mga 2 taon na ang nakalipas, umabot ako sa sukdulan ng pagkapagod. May mga taong buong araw akong may message sa WhatsApp, mga kapatid, at sinasagot ko sila, pero may iba pang mensaheng dumarating. Tapos isisave ng tao ang numero ko kasi kahit anong maliit na problema o hirap na nararanasan nila, agad nila akong kinokonsulta. Mga kapatid, ayokong maging bastos o masama ang pakikitungo, pero napapahamak ako sa kagustuhan kong tulungan at sagipin lahat. At dumating ako sa puntong hindi ko akalaing mararating ko. Mga kapatid, sobrang napagod ako. Sa bandang huli, hindi na ako maayos makipag-usap at bihira ako nang kausapin ang asawa ko, kaya sobrang nag-alala siya. Hindi naging madali, napakahirap ng panahong iyon at tumagal ng ilang buwan. Napagtanto kong walang mangyayari at gusto ko nang lutasin ang problema ng lahat. At marahil ikaw na nakikinig sa akin ngayon, makaka-relate ka habang ibinabahagi ko ang mensaheng ito dito ngayon. At sa huli, magdadasal tayo ng sabay-sabay at magdadala ang Diyos ng kaaliwan, ng ginhawa para sa iyong kaluluwa. Mga kapatid, lumipas ang ilang buwan at doon ko lang natuklasan ang ilang mga dahilan kung bakit ako nakaramdam ng ganitong bigat sa puso ko, itong pagod na ito.
Wala na akong ganang gumawa ng kahit ano at apektado na talaga ako. Aaminin ko, kahit mahirap paniwalaan, gusto ko nang tapusin ito sa internet dahil pagod na ako at kailangan ko pang mag-record ng video para sa inyo. Pero salamat sa Diyos, nabago ako ng Panginoon. Nakahanap ako ng pag-asa, ng dahilan para magpatuloy. Ginamit ng Diyos ang maraming tao na lumapit sa akin at nagsabing, "Pastor, huwag mong itigil ang gawaing ito. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamilya at buhay ko." Mga kapatid, iyon ang naging gasolina ko para magpatuloy. Kaya ikaw na naitayo at nabago, mag-iwan ka ng komento para makita ng mga tao kung gaano kahalaga ang sandaling ito. Ang panalangin sa umaga, ang panalangin sa gabi. Sigurado akong mas marami pang buhay ang matutulungan at mahihikayat sa iyong patotoo. Amen? Kaya magsisimula na tayo. Gusto ko talagang ibahagi sa iyo ang mensaheng ito. Pero bago iyon, gusto kong hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel. Mabilis lang ito. I-click mo lang ang button na mag-subscribe na nasa ibaba ng video. I-activate mo ang bell na lalabas sa tabi at piliin mo ang opsyon na lahat para hindi mo ma-miss ang panalangin sa umaga, panalangin sa gabi at ang video sa hapon na gusto ko ring mapanood mo. Ayos ba? Sige, tara. Mga kapatid, gaya ng sabi ko, marami tayong pasan na hindi naman galing sa Diyos. Galing sa atin yan kaya walang silbi sisihin ang Diyos. Walang saysay ipagdasal ang bagay na dapat tayo ang magdesisyon o mag-ayos. Kaya, ikukwento ko sa iyo ang isang bahagi sa Biblia na napaka-interesante. Nasa aklat ito ng Exodo, Kabanata 18. Nangyari ang kwentong ito matapos lumabas ang mga Israelita sa Ehipto, matawid ang dagat na pula at makarating sa disyerto. Tulad ng alam mo, si Moises ang naging dakilang pinuno at ang nakikipag-usap kay Diyos ng harapan. At nandoon siya, sa gitna ng mga tao, ginagawa ang akala niyang tama. Pero tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Exodo 18, talata 13 hanggang 18. Ganito ang nakasulat. Kinabukasan, umupo si Moises para hatulan ang mga tao at nagtipon ang mga ito sa paligid niya mula umaga hanggang gabi. Nang makita ng kanyang biyenan ang lahat ng ginagawa ni Moises para sa mga tao, tinanong niya, "Ano itong ginagawa mo, Moises? Bakit ikaw lang ang nakaupo bilang hukom habang ang lahat ng taong ito ay nasa paligid mo mula umaga hanggang gabi?" Sumagot si Moises, "Lumalapit ang mga tao sa akin para sumangguni sa Diyos. Kapag may problema sila, ako ang nagpapasya sa pagitan nila. Tinuturuan ko sila ng mga utos at batas ng Diyos." Sabi ng biyenan ni Moises, "Hindi maganda ang ginagawa mo. Ikaw at ang mga kasama mo ay mauubos ang lakas dahil sobrang bigat ng trabahong ito para sa iyo. Hindi mo ito kayang gawin mag-isa." Mga kapatid, pag-isipan natin ito ng sabay-sabay. Tama ba? Wala namang ginagawang masama si Moises. Hindi siya nagkakasala o nagre-rebelde. Sa halip, buong puso siyang naglilingkod sa Diyos at gumagabay sa bayan. Si Moises ang hukom. Siya ang tagapayo. Siya ang pastol ng napakaraming tao. Ngayon, isipin mo ito. Sinasabi sa Biblia na mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, may napakahabang pila ng mga tao na naghihintay para makausap si Moises. Naiisip ko ang dami ng problema sa pamilya, away ng magkapitbahay. Kapatid, isipin mo, may mga tanong ang tao tungkol sa batas ng Diyos. Lahat dumadaan kay Moises. At kung titingnan mo sa labas, may isip mo talaga, grabe, napakadedikado ng taong ito. Sabihin mo nga tunay na lingkod ng Diyos. Nagbigay siya ng babala. Sinabi niya ito, "Moises, yung ginagawa mo ay kabaliwan, pare. Hindi tama ang ginagawa mo." At tingnan mo, nakakatuwa, di ba? Kasi pwedeng isipin ni Moises, "Ha? Paano naman nangyari yon? Ginagawa ko ang tama at tinutulungan ang bayan ng Diyos." Pero mga kapatid, ang problema ay hindi sa ginagawa ni Moises, kundi kung paano niya ito ginagawa. Ginagawa niya lahat mag-isa. Akala niya ang bigat ay espiritual lang. Pero dinudurog na ng bigat ang katawan ni Moises. Ang kanyang isipan, ang kanyang emosyon, at sigurado, pati na rin ang relasyon niya sa kanyang asawa, sa kanyang biyenan, at sa mga taong nasa paligid niya. Sang-ayon ka ba? Marami rin sa inyo na nakikinig ngayon ay naranasan ito. Sinubukang maging tagapagligtas ng lahat, na papel lang talaga para kay Jesus. Amen? Mga kapatid, naranasan ko rin ito. Gaya ng sinabi ko sa inyo, gusto kong lutasin lahat ng problema. Sana nga kung kaya ko lang, pero hindi ko kaya at hindi mo rin kaya.
Naniniwala ako na ikaw na nakikinig sa akin ngayon, may mabuti kang puso. Gusto mong tulungan ang lahat. Gusto mong lutasin lahat ng problema. Gigising ka ng maaga, inaalagaan mo ang bahay, ang mga anak, ang trabaho, sumasagot ng mga mensahe sa WhatsApp buong araw, tumutulong sa simbahan. Hindi ba totoo? Sa dulo ng araw, sobrang pagod ka na lang. Parang kulang pa rin at may guilt kapag kailangan mong magsabi ng hindi sa iba. Alam ko namang wala kang ginagawang masama, pero nagkakamali ka sa sobra mong ginagawa. Tinatangkang mong buhatin ang mga bigat na hindi naman ipinapabuhat sa iyo ng Diyos. At alam mo kung ano ang mas masama pa dito, mga kapatid. Sasabihin ko ang totoo. Nagsisimula kang gawin ang mga bagay na hindi mo na inilalagay ang puso mo. Ginagawa mo lang kasi kailangan. Madalas kasi nakasanayan mo na o kaya naman obligasyon mong gawin. O natatakot kang mabigo ang ibang tao. At tingnan mo, ito ang payo na ibinigay ng biyenan ni Moises. Kasi sa totoo lang, wala namang silbi kung puro problema lang ang ituturo. Diba? Yung biyena niya nagbigay ng napakagandang payo. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Exodo 18, versikulo 21 hanggang 23. Sinabi niya ng ganito, Moises, pumili ka mula sa buong bayan ng mga lalaking may kakayahan at may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at namumuhi sa suhol. Italaga mo sila bilang mga pinuno ng 1,000, pinuno ng 100 tao, pinuno ng 50 at ng 10, at sila ang hahatol sa bayan sa lahat ng oras. At dadalhin lang nila sa iyo ang mga mahihirap na kaso. Ang mga simpleng kaso, sila na mismo ang magpapasya at magiging magaan ang iyong pasanin dahil hahatiin nila ito kasama mo. Kung gagawin mo ito at iutos ng Diyos, kakayanin mong dalhin ang responsibilidad at ang bayan ay uuwi ng masaya. Hallelujah! Mga kapatid, tingnan nyo kung gaano kaganda ang payong ito. Sigurado ako na ito ay inspirasyon mula sa Diyos, lalo na para tulungan si Moises. Nakakatuwang malaman na ginagamit pa rin ng mga negosyante ngayon ang parehong payo. Alam mo ba yon? Maraming lalaki at babae ang namumuno sa libu-libong tao. May maraming empleyado at kumpanya. Napagtanto nilang hindi nila kaya mag-isa, kaya kumuha sila ng mga manager. Minsan higit pa sa isa. Tanging pinakamahalagang problema lang ang umaabot sa kanila. Nakakatuwa kapatid na ang payong ito ay ibinigay na libu-libong taon na ang nakalipas. Tingnan mo kung paano nakakatulong ang salita ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay. Amen? Kahit sa negosyo, kumpanya at trabaho. At ang lalaking ito, kaya tinulungan si Moises sa isang sobrenatural na paraan. Kahit na ang payo niya ay natural, payo para sa araw-araw. Sinabi niya, Moises, pumili ka ng mga lider na mapagkakatiwalaan sa mga grupo ng 1,000, 100, 50 at 10. At pagkatapos, magiging mas magaan ang pakiramdam mo, magiging mas panatag ka, mas marami ka pang matutulungan at bilang resulta, mas magiging matagumpay ka. At ang gawain ng Diyos ay hindi titigil sa paglago. Hallelujah! Baka nagtatanong ka, Pastor, wala naman akong mga pinuno ng 1,000, 100, 50 o 10 na tutulong sa akin. Ako lang mag-isa ang nag-aalaga sa mga anak ko. Sa trabaho ko, ako lang ang gumagawa ng lahat. Pastor, hindi ko na kaya. Mga kapatid, lubos ko kayong nauunawaan, pero ang pagde-delegate ay hindi laging nangangahulugan ng pagpasa ng gawain sa iba. Minsan, ang pagde-delegate ay simpleng pagpapasya kung ano ang mas mahalaga. Naiintindihan nyo? Titingnan mo ang listahan ng 20 gawain at sasabihin, ito kaya kong gawin ngayon. Yung iba, pwede nang maghintay. Minsan, ang pagde-delegate ay pagtigil lang sa pag-ako ng hindi mo responsibilidad. At sasabihin ko pa, may mas mahalaga pa na matutunan mong magsabi ng hindi. Alam ko may mga taong palaging umaasa sa iyo. Kahit maliit na problema ay sa iyo agad lumalapit. Dahil mabuti ang puso mo, lagi kang gumagawa ng paraan para tumulong. Maraming magulang ang hindi marunong magsabi ng hindi sa kanilang mga anak. At ayun, mas pinipili nilang isakripisyo ang kanilang kalusugan, ang kanilang emosyonal at mental na buhay. Mas gusto pa nilang gawin ang lahat kaysa mabigo ang kanilang anak. Mga kapatid, hindi naman makakasama yan sa kahit sino. Ang pagsabi ng hindi, madalas ay maaaring maging pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa isang tao. Kasi, nang hindi mo namamalayan, baka makagawa ka ng mga taong umaasa lang sa iyo, imbes na turuan silang umasa sa Diyos. Gets mo? Kapag nadapa ka, nadadapa rin ang iba dahil walang natutong maglakad mag-isa. Ilang leader at kapatid ang di marunong magdelegar.
Kinukuha nila lahat ng responsibilidad dahil gusto nilang makilala at mag-iwan ng pamana. Pero mga kapatid, ang pinakamalaking pamana na pwede nating iwan ay ang ipadama sa iba na mahalaga rin sila. Ang mapasali ang iba sa gawain ng Diyos. Hallelujah. Kung natatamaan ka ng salitang ito, kung alam mong may mga tao sa paligid mo na kailangang marinig ang mensaheng ito, sa huli, hinihiling ko na ibahagi mo ito dahil alam ko na lalago ang gawain ng Diyos mula sa iyo. Amen? Ngayon, gusto kong sabihin ang mahalagang bagay tungkol sa simbahan. Kapatid, marami akong nakikitang tao na nabibigatan sa mga obligasyon sa simbahan. Mayroong pagpupulong araw-araw, may ensayo, may vigil, may kampanya ng panalangin, at ang tao ay halos hindi na tumitigil sa bahay. Wala nang oras ang asawa para sa kanyang mister. Wala na siyang oras para magluto ng pagkain sa gabi. Hindi na siya naglalaan ng oras para sa kanya. Hindi na niya nabibigyan ng atensyon. Hindi na rin napapansin ng mister ang asawa at bihira nang makita ng mga anak ang magulang. Lahat dahil sa gawain ng Diyos. Mali yan. Kailangan nating itigil yan simula ngayon. Ayos ba? Kasi hindi natin dapat kalimutan na ang una at pinakamahalaga nating misyon ay ang ating pamilya. Ano ang halaga ng magtagumpay para kay Jesus kung mawawala naman ang ating mga anak sa tahanan? Tama ba? Kailangan nating maging marunong at matapang magsabi ng hindi kahit sa mabubuting bagay, pati na para sa kaharian ng Diyos. Pero kailangan mong maintindihan, may mga tao na kasing galing mo na kayang gawin ang parehong ginagawa mo. Hindi ka hindi mapapalitan. Amen? Tulad ni Moises na kailangang baguhin ang pag-oorganisa, kailangan mo ring baguhin ang iyong pag-iisip. Dahil ang tawag ng Diyos ay hindi kailanman magiging pasaning, hindi kayang buhatin. At kung masyadong mabigat, malamang may isang bagay dyan na nagpapabigat sa iyo. Pero hindi iyon inilagay ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya tayo'y mananalangin na. Gusto ko lang magkomento tungkol sa isang magandang talata sa Bagong Tipan na nagpapakita kung paano hinaharap ni Jesus ang mga ito. At magugulat ka na kahit si Jesus, kinailangan niyang magkaroon ng karunungan para hindi siya maapektuhan ng mga pangangailangan at mga problema. Tingnan mo ang nakasulat sa Marcos Kabanata 6, talata 7. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at sinimulan silang ipadala ng dalawa-dalawa. Binibigyan sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu. Napaka-interesante nito. Hindi ko alam kung napansin mo ang pagkakaiba. Habang si Moises ay gumagawa mag-isa, si Jesus naman ay nagpapadala ng mga alagad ng pares, hinahati ang gawain at ibinabahagi ang kapangyarihan dahil ayaw niyang akuin lahat para sa sarili niya. Alam niyang malaki ang gawain ng Diyos at kaunti lang ang manggagawa. At siyempre, gusto rin ni Jesus na turuan ang mga alagad na isabuhay ang lahat ng natutunan nila. Pero tingnan mo ang naging reaksyon ni Jesus nang bumalik ang mga alagad mula sa misyong iyon. Sobrang saya nila. Ikinukwento ang lahat ng nagawa nila. Pakinggan ang sinabi ni Jesus sa Marcos 6:32 hanggang 31. Bumalik ang mga apostol mula sa paglalakbay at ikinuwento kay Jesus ang lahat ng ginawa at itinuro nila. Sinabi ni Jesus, pumunta tayo sa tahimik na lugar at magpahinga sandali. Dahil napakaraming taong dumarating at umaalis, kaya si Jesus at ang mga apostol ay wala ng oras kahit para kumain. Tingnan ninyo mga kapatid, ang laki ng pagkakaiba. Si Moises ay nagtatrabaho buong araw. Kahit abala si Jesus sa ministeryo at maraming tao ang lumalapit sa kanya para sa kagalingan, sinabi niya, mga kaibigan, itigil muna natin ang ginagawa natin. Magpunta tayo sa tahimik na lugar para makapagpahinga. Dito ko natutunan na ang pahinga ay hindi katamaran, kundi isang espiritual na prinsipyo. Alam ni Jesus ang pagitan ng habag at ng puntong sisirain o mapapahamak mo na ang sarili mo. Kaya, may mga pagkakataon na ang pagsabi ng hindi ay paraan mo para protektahan ang iyong pamilya, ang iyong kalusugan, at ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kapag sobrang pagod tayo mga kapatid, mas madali tayong maging target ng kaaway. Mas madali tayong matukso. Maaari tayong magkasala. Kaya mas mabuting huminto ka muna at magpahinga. Sigurado akong dinala ako ng Diyos dito ngayon para bigyan kayo ng babala. Naniniwala akong ito ang mensahe ng Panginoon sa iyo. Anak ko, hindi mo kailangang dagdagan ang lakas mo. Mas kailangan mo ng karunungan para piliin kung ano lang ang dapat mong dalhin simula ngayon. Aleluya! Nakuha mo ba ang mensaheng gusto kong sabihin? Kaya
Mananalangin tayo ngayon. Gusto kitang ipagdasal, pero nais ko ring magdasal ka. Ialay mo ang sarili mo sa Panginoon. Mahalaga rin ang sandaling ito tulad ng salita. Kaya, sabihin mo dito sa mga komento, magpapahinga ako sa Panginoon. Amen? O kaya naman sabihin mo, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Makakatulong ito upang mahikayat ang iba pang nais makinig ng salita. Aleluya! Manalangin tayo mga kapatid. Luwalhati sa Diyos, Panginoon Ama ko, salamat sa bagong araw ng buhay. Salamat aking Diyos sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Salamat sa iyong pag-aalaga, sa iyong mga awa. Salamat aking Diyos dahil hindi mo kami kailanman sinisisi. Palagi kang handang itayo kami, palakasin kami para magpatuloy. O aking Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo kami binibigyan ng pasaning hindi namin kayang dalhin. Ama, hinihiling ko ngayon sa ngalan ni Jesus na ang iyong Espiritu Santo ay magdala ng ginhawa ngayon. Naway magsimulang mawala ngayon ang tensyon sa balikat, sakit ng ulo at hirap matulog dahil sa pag-aalala. Dalhin mo Panginoon ang iyong kaginhawaan at kapayapaan na lampas sa pangunawa. O Panginoon, patawarin mo kami sa maraming pagkakataon na inisip naming hindi ka namin kailangan. Madalas kaming naging mapagmataas. Inakala naming kaya naming gawin ang lahat ng mag-isa. Patawarin mo kami, Panginoon, dahil hindi kami lubos na nagtitiwala sa iyo para magdelegado, magpahinga, at magsabing hindi. O Panginoon, patawarin mo kami. Dahil kapag inuuna namin ang aming ministeryo, trabaho, o anumang bagay kaysa sa aming pamilya, na siyang aming unang ministeryo, hindi kami lubos na nagtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, humihingi ako ng tawad at hinihiling na ilagay mo sa aming puso ang hangaring ayusin ang lahat. Ilang tao ba dahil sa kakulangan ng karunungan ang tumitigil sa paggawa ng gawain ng Diyos para lang magpakitang gila sa iba? O Panginoon, huwag mong hayaang magkasala kami sa aming motibo. Turuan mo kaming pasanin lang ang mga bagay na nais mo. O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob, magtakda ng hangganan at magsabi ng hindi ng walang konsensya upang masabi namin ang oo sa mga tunay na mahalaga, ang iyong kalooban. Itinataboy ko sa mga sandaling ito ang lahat ng masamang espiritu, lahat ng bagay na tumatayo laban sa kalooban ng Diyos sa aming buhay. Binabasag ko ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway na bumubulong sa isip ng mga taong ito, na hindi nila kayang bigyang lugod ang Diyos, na tapos na ang lahat para sa kanila at maaari silang mamatay anumang oras. Kasinungalingan ito ni Satanas. Itinataboy ko ito ngayon sa ngalan ni Jesus. Diyos, ilagay mo ang pag-asa sa aming puso. Pag-asa na makita naming lumago ang iyong gawain. Na makalakad kami sa pakikisama sa aming mga kapatid kay Kristo. Na maging tunay kaming masaya. Ama. Ama, pumarito ka at pagalingin mo ang mga sugat sa aming damdamin. Ilang tao ngayon ang nasa sukdulan ng pagkabalisa, lubos na balisa, depresibo, at alam kong marami dito ay dahil sa sobrang pagod. Oh, aking mahal na kapatid na lalaki at kapatid na babae, ikaw na nakikinig sa akin dito, gusto kitang anyayahan sa isang napakahalagang paanyaya. Sa totoo lang, ito ang pinaka-espesyal na paanyaya sa iyong buhay. Ikaw na hindi pa iniaalay ang iyong buhay kay Jesus. Ikaw na patuloy pang nagdadala ng mga pasanin at mabigat ang iyong buhay. Itigil mo na yan ngayon. Ialay mo ang iyong puso kay Hesukristo. Sigurado akong tutulungan ka niya, ililigtas ka niya, at palalayain ka niya mula sa lahat ng bigat at espiritual na gapos. Amen? Kaya ngayon, magdadasal ako dito. Gusto ko talaga na ulitin mo ito. Sa iyong bahay, sa iyong trabaho, o sa iyong sasakyan. Manalangin ka, pero mag-focus ka talaga. Alam mo yon? Dahil ang panalangin ng pananampalataya ang magdadala ng malaking pagbabago sa iyong buhay. Si Panginoong Hesus mismo ang nagsabi sa pahayag, Kabanata 3, talata 20, na siya ay nasa pintuan at kumakatok, at ang sino mang magbukas ng pinto, siya ay papasok at makikisalo sa taong iyon. Kaya lahat ay nakadepende sa iyong desisyon ngayon. Amen? Kaya ulitin mo ang mga salitang ito kasabay ko. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko na pagod na akong lumaban mag-isa. Hindi ko na kaya, Jesus. Hinihiling ko sa iyo ngayon, pumasok ka sa aking buhay, pumasok ka sa aking puso. Ibalik mo ang kaayusan sa lahat ng bahagi ng aking buhay, Panginoon. Tulungan mo akong tiisin ang mga pagsubok ng may kagalakan, pananampalataya at pag-asa. O Panginoong Hesus, pumasok ka sa aking buhay dahil sa sandaling ito,
kinikilala kita bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala ako, Jesus, na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan, at naniniwala rin ako na muling nabuhay ka upang iligtas ako. At ngayon ay nakaupo ka sa kanan ng Diyos Ama, at hinihiling ko sa iyo, Jesus, mamagitan ka para sa akin. Ipadala mo sa akin ang iyong Espiritu Santo. Baguhin mo ang aking buhay at palitan mo ang aking puso. Palayain mo ako, Jesus, sa lahat ng kasalanan. Baguhin mo ako, iyan ang hiling ko sa iyo. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay dahil nais kong makasama ka, Jesus, araw-araw hanggang sa wakas ng panahon. Sa iyong pangalan ako nananalangin. Amen. Ama, salamat sa taong ito na nanalangin ngayon. Diyos, naway tunay mong gawin ang gawain ng pagbabago. Naway ibuhos mo ang pagpapahid ng karunungan, lakas at higit sa lahat, dalhin mo ang kapahingahan na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ama, hinihiling ko, gabayan mo ang iyong mga anak sa iyong landas at kalooban. Maglagay ka ng mga taong mula sa Diyos sa kanilang buhay. Iparamdam mo na makatagpo sila ng simbahan na tunay na nangangaral ng salita ng Diyos. O Diyos, tanggalin mo ang aming takot at hiya at gawing matapang kaming lahat para magsabi ng hindi kapag kinakailangan at magsabi ng oo para sa mga bagay na pinakamahalaga sa ating buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.